Araw po, nako, si Katunying po ito. Grabe ang mga nangyayari sa bansa natin, ano? Lalo na sa politika. Sabi nga natin life should go on, life will go on. Kaya lang, nadidistract din naman tayo pagka may mga nangyayari po, lalo na sa mga matataas na leader ng ating pamahalaan. Kaya po ako bigla ang napalive kahit may live ulit tayo mamayang alas 4, sapagkat nakatanggap tayo ng hiramin ko lang Lakay Deo ang bubuwit mo ha. Meron pong mensahe pala ang Pangulong Bongbong Marcos. Nako, sino kaya itong baka may mapagbintangan pero di bale. May mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso. Mga leader ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin kung sino dahil pag sinabing mga leader, marami po yan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makorwente, no? Makorwente dahil sa ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs gustong-gustong sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin mismong si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong weekend, kundi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At kung inyo pong maalala, ang grupong Akbayan, si former Senator Trillanes, sinasabi nila na magpa-file sila ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ito po yung breaking. Ano po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Ipinagkatiwala po sa atin ng isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Ano, pwede ba nating ipakita? Pakita natin yung message ni Pangulong Bongbong Marcos na na-access po natin ngayon lang kay ay munti ko na masabi. Munti ko na masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung parte nung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga House leaders. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo, ng mga bagay, hindi naman mahalaga si Sara, sabi po niya. So please do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng impeachment complaint. Ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohanang pamamahala, trabaho ng pamamahala, which is to improve the lot of all Filipinos. Na yun ay ang paunlarin ang mga lahat ng mga Pilipino. Sana maging malinaw itong mensaheng ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa House leadership. Ano po, mga kababayan? Actually, ito pong mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos na to, bagamat hindi ito nag-uutos, bagamat hindi po nag-uutos, sabi nga niya, so please do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng reklamo ng impeachment. Hindi man po ito nag-uutos, pero dapat maintindihan ito ng House leadership. Na-imagine ko po kasi, mga kababayan, ang impeachment po, ilang beses na tayo nagkaroon ng impeachment. May dalawa pong nagtagumpay na impeachment. Yung isa po ay laban kay dating Pangulong Erap Estrada at ang isa po naman ay ang impeachment laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Matatawa kayo
kinonvict po ng Senado si Erap batay po sa second envelope na wala naman palang laman. Hindi pala siya kinonvict. Ano ba nangyari kay Erap noon? Nagkaroon ng botohan doon sa second envelope. Kamukat mo, wala naman pala laman yung second envelope. So ano ibig sabihin? It is purely a political process. Kay Corona, katakot-takot ang ibinatong reklamo labang kay Corona. Ano naging ending? Kinonvict po siya ng impeachment trial na Senado. Kamukat-mukat mo, sa bandang huli, yung pong mga reklamo laban sa kanya, mga walang batayan, namatay patuloy yung tao. Ano nangyari sa bayan natin? Na-polarize. What I'm saying is, ang impeachment talaga, mga kababayan, while it is provided for in the Constitution, para po sa mga opisyal ng pamahalaan natin, ang nangyayari po, dahil ito po isang political process, more than a legal process, ay nagkakahati-hati sa ating pong nagre-resulta ng pagkakahati-hati ng ating bayan. Kaya ito pong ginawang ito ng Pangulong Bongbong Marcos, again, ito po ay message niya sa House leadership, which yung message po na yon, nagkaroon po tayo ng chance, dinouble check, ng report check po natin at kumpirmado po ito. Siya po mismo ang nagsasabi sa House leadership na please do not file impeachment complaints. Sana po ay natanggap ito ng mabuti ng mga pinuno ng Senado, ng House of Representatives. Saka alam nyo, bukod dun sa ano bang panahon na ngayon, ilang panahon na lang matatapos na po yung current Congress. Ano ba chance ng impeachment? Ano ba i-impeach? Ito na kwentuhan na lang naman. Ano ba in-impeach sa House? Pag magta-trial ba, gaano ba kasalimuot yun? At may numero ba ang Senado para po i-convict si VP Sara? So, anyway, that's it. That's our breaking news for this afternoon. Anong oras na ba? 11:15. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tingnan po natin kung anong mangyayari sa development ng balitang ito. Ulitin po natin, ang impeachment complaints, ang impeachment o planong impeachment na iahambalo sana kay VP Sara, insofar as the President is concerned, ay hindi po siya sang-ayon doon, ayon po sa ating mga sources. Okay? Bye for now. See you later at 4 o'clock in the afternoon.